Good morning mga kasolid. Kape-kape tayo. Yan. Ah, well, pag-usapan natin yung ano no, yung napanood kong video ni Sir General Macanas no. Yung the general opinion no. Actually may napanood kasi ako sa kanyang video na dun sa kanyang video ay nag-survey siya no at meron siya dun na survey na isa sa mga kababayan natin no na halos ano na no halos mais na lang yung kanilang niluluto at yun ang kanilang pagkain no. Kung di ako nagkakamali no, parang taga ron din to sa lugar ni Sir General no. Maaring sa Cagayan din yun no. Ayun mga kasolid no, kasi ito gusto kong bigyan ng reaction no. Katulad ng mga last video ko, yung mga naging video ko no. Sinasabi ko doon na katulad ko, ako sa taas ng presyo ng bigas ngayon mga kasolid no, yung mga bilihin no. Ako kahit papano tayo ay may trabaho pero minsan ano lang wala tayong stable na trabaho pa extra ganoon. At kung tutuusin, isa rin tayo sa isang kahig isang tuka no. Yun yung sinabi ko nung last video ko no. Siyempre sa hirap ng buhay, sa taas ng mga bilihin no, lalo na yung bigas no, biglang bumulusok no sa pagtaas no. Yung ating kinikita no ay talagang hindi na halos sapat no. Kahit ito ay budgetin mo, yung tipidin mo no, talagang kulang na kulang no. Pero kahit papaano, sabi ko nga, medyo maswerte pa rin tayo no. Dahil tayo ay isang kahig isang tuka, nakakakain pa rin tayo kahit papaano no. Nakakabili pa rin tayo ng masarap-sarap na ulam, di ba? Yun nga lang talagang budget na solid no. Halos wala na tayong ma-save na pera no. Yung kinikita natin sapat lang talaga no. Pero ngayon halos tumataas pa rin yung mga bilihin no. Parang hindi kayang mapigilan yung biglaang pagtaas no. Mahirap na rin sa sitwasyon natin no, kasi yung kinikita natin baka hindi na lalong sumapat no. I mean baka yung tinatawag nating isang kahig isang tuka no, ay mawala na. Ang nangyayari na lang puro kahig na lang, wala na rin tutukain no. Ayan ikikwento ko sa inyo mga solid no, kasi kung ganito nga yung nagiging sitwasyon natin no, sabi ko medyo kaya-kaya pa natin no. Paano na lang yung mga kababayan natin na talagang nasabi nating nasa laylayan, talagang ang pamumuhay dun sa kanilang mga lugar no, yung malalayong lugar, yung wala talaga silang makuhang pagkakakitaan no. Katulad ng ito yung nasa video ni Sir General Macanas no. Yung talagang halos hirap ng asabuhay no, yung makapag-diskarte ng kanilang kakainin no. Dumadating pa yung mga ganitong pagtaas ng mga bilihin no. Lalo sila talagang nahihirapan no. Dahil hirap na nga sila sa paghahanap ng pagkakakitaan no.
Dahil dun nga sa kanilang mga lugar, eh, mga kasulok-sulukan, liblib, no? Halos walang mainam na pagkakakitaan, no? Ayun ang sinasabi ko katulad nito, no? Na dito sa video ni Sir Macanas, no? Na halos ang kanilang dumaranas na ng hirap, no? Dahil sa mga nagtataas ang presyo ng bilihin, no? Lalo na ang bigas, no? At wala naman silang yung regular na pinagkakitaan, no? Kaya dumating na dito sa point na halos mais na yung kanilang isinasaing, no? So, napakahirap, no? At talagang kalunos-lunos na itong nangyayari sa iba nating mga kababayan na talagang nandun sa pinakailalim, pinaka-ground, no? Yung talagang ang sitwasyon sa buhay is talagang halos ang kanilang pinoproblema talaga eh muna yung kanilang makakain, no? So, kung tutuusin eh maswerte na sila kung makakain sila ng 2 beses sa loob ng isang araw, no? Nakahagilap sila ng kanilang kakainin, no? Maswerte na sila ron, no? Pero ngayon, siguro hindi natin alam kung nakakakain pa ba sila ng 2 beses sa isang araw, no? At ang tanong, ano katulad nito na ang kanilang isinasaing na lang ay hindi na bigas, di ba? Kundi mais na lang. So, kahabag-habag, no? Kaya ito yung mga sinasabi ko, mga solid, na ito talaga yung numero unong naapektuhan ng mga pagtaas ng bilihin, no? So, ang tanong, no, mga solid, paano na yung mga kababayan natin ganito na kung lalala pa yung nangyayaring problema na puro pagtaas ng bilihin sa ating bansa, eh sana kaya ito pupulutin yung ating mga kababayan na ganito, no? Eh baka dumating ang time sa loob ng isang araw eh wala na talaga silang makain, no? Sa tingin ko naman mga solid, no, itong mga kababayan natin, ang mga Pinoy, hindi naman yan masasabing mga tamad, no? Para hindi sila makadiskarte ng kanilang kakainin, no? Para mabuhay sila, no? Alam ko ang mga Pilipino, naniniwala pa rin ako mga solid na masisipag, no? Ang kailangan lang talaga siguro yung kanilang makakahanap sila ng pagkakakitaan, yung hanap buhay ba, di ba? So, ako naman actually mga solid, no, masipag sa masipag ako, kaya lang talaga sa ngayon eh medyo namimili rin ako ng trabaho pag alam kong mahirap naman yung sarili ko, no. Hindi ko talaga tinatry ko lang, no, pagka hindi ko talaga kaya hindi ko talaga matatagalan, no. Eh marami naman actually nandito naman tayo sa Manila, no. Marami naman pwedeng pagkakitaan dito na mas magaang yung trabaho, no. So maraming choices, no. Kumpara sa ibang lugar, yung malalayong lugar, no, na lalo na yun sa mga kasulok-sulukan, sa kabundukan, eh talagang no choice sila na wala silang ibang makuhang trabaho, no. Eh ako naman kasi mga solid, no, although meron nakukuha tayong maraming trabaho, merong madali lang makahanap, medyo mabigat lang, pero yun eh hindi ko na ginagrab, no, kasi ang mangyayari din eh lalaban nga tayo sa ganung trabaho. Ang problema eh magkakasakit ka naman. So ang tendency pag nagkasakit ka eh mas magastos, di ba? So doon ka na sa medyo
magang na trabaho, kahit sabihin mong ah, mababa lang ang sahod, pero ano naman yung katawan mo, yung relax, hindi ka masyadong ah, haggard, no? Hindi masyadong laspag yung katawan mo. Hindi masyadong pagod, no? At talagang kaya mong lumaban araw-araw, no? Kasi sa panahon ngayon, lalo na pag ikaw naman ay nagkasakit, no? Hirap na nga tayo sa mga gastusin sa pangangailangan natin, no? Mga, pambili ng mga pagkain, no? Kung paano na lang kung magkakasakit pa tayo, di wala na, lalo ka ng lugmok, no? Wala ka ng pagkakitaan, hindi ka na makakayod, hindi ka na makapaghanap buhay, eh, kailangan mo pang magpagamot, no? So, lalong ano ang buhay mo nun. Kumbaga, talagang lalo kang problema, no? May stress ka lalo nun, mga solid, no? So, ganun, no? So, talagang ako, never ako naniniwala na yung mga Pilipino ay talagang dahil naghihirap, dahil tamad, no? So, ako nga, basta kahit mag-racket ako kabi-kabila, basta ano, kayang-kaya, no? Yung trabaho. Ginagawa ko yan, mga solid, no? Kung kabi-kabila ako ng trabaho, pero yun eh magaang lang, no? Hindi siya ganun kahirap. Kaya alam ko yung mga Pilipino, kung tutuusin eh, ano yan eh, yung kahit mahirap yung trabaho, lumalaban yan. Basta meron silang mapapasukan, no? So, isa sa mga nakikita ko rin talaga, mga solid, no? Kulang tayo sa suporta sa mga kababayan natin na mabigyan ng livelihood program, yung mga pagkakitaan, no? Kasi alam niyo naman, siyempre, kung mayroong pagkakitaan yan, kahit na sabihin nating nagtataasan pa yung bilihin, lumalaban, di ba? Kumbaga, kayang-kaya, no? Kahit pa mahirap pa yung trabaho, basta meron silang sariling pagkakakitaan, papalagyan, lalaban yan. So, isa yan sa mga nakikita natin, kaya lalong dumarami yung nagdarahop, no? Mahirap na nga yung buhay, no? Tumataas na nga yung mga bilihin, yung kanilang hanap buhay, ano lang, no? Pa-extra-extra lang, or paminsan-minsan lang nagkakaroon ng pagkakitaan, you know? Walang formal, no? So, what more pa kaya kung mawalan talaga sila ng hanap buhay, sa panahon ngayon, nagtataasan ng bilihin, wala na silang source ng para maka-abort nila yung kanilang mga pangangailangan, dahil lalo na kung nagtaasan pa, di ba? So, sobrang hirap, di ba? Yun, ito nga, sabi ko nga, nakita ko kay Sir Jen, ito, napanood ko yung kanyang video, no? Na awang-awa ako doon, no? Sa ating mga kababayan na yun, na ito yung mga tinutumbok natin, no? Na paano na lang, di ba? Kung ganito na yung sitwasyon natin, no? Dahil sa hindi maawat na pagtaas ng bilihin, no? So, ayun, hindi ko na inilagay dito, hindi ko na ipinost sa ating YouTube channel yung video ni Sir Jen, no? Basta kung gusto niyo panoorin ng buo yung sitwasyon ng ating kababayan na yon, panoorin niyo na lang sa YouTube channel ni Sir General Macanas, no? Ang pamagat ata doon yung isang kababayan natin na halos mais na lang yung kanilang isinasaing, no? Alam niyo, mga solid, no, kung minsan siguro nasa atin na rin yung pagkakamali, no? So siguro pag dumating yung time na kailangan na naman natin mamili ng taong magsiservisyo sa atin, no?
piliin natin yung talagang ah, may malasakit sa tao, sa taong bayan. Talagang hindi man siya mayaman, hindi man kilala, no? Basta ang tingnan natin yung ano yung mararamdaman naman natin yan. Yung talagang meron tayong nakitang ano niya, yung background niya na talagang itong tao na to ah, tumutulong, no? So, yun siguro ang dapat talaga, no? Hindi yung basta pipili na lang tayo ng iluluklok natin yung kilalang tao, di po ba? Mayaman, matalino, no? So, kung minsan yung matalino nga, pero iba naman yung kanilang hangarin, di ba? Mas maganda na siguro hindi siya ganun katalino, pero may puso para sa pagtulong sa mga kababayan natin. Yung hangarin niya malinis, no? Hindi yung parang pansariling interes, no? Ika nga ni ni Sir General Macanas, no, na tingnan natin yung taong priority yung mga taong bayan, no. Hindi yung inuuna muna yung sariling bulsa, no, bago yung iba, no. So, yun siguro pag dumating yung time na nagkaroon na naman ng pagkakataon na tayo ay magluluklok ng panibagong mamumuno o magsiservisyo sa atin, tingnan na natin yung talagang masasabi nating may puso talaga sa pagtulong, no? Yung mararamdaman naman natin yan, eh. Just like, katulad nung ating naging idol, no? Na si Francis Leo Marcos, no? So, actually, di ba, nung panahon ng pandemic, talagang ito, walang takot na lumabas para tumulong, no? So, yun lang talagang sapat na, di po ba? Na talagang miski ang kanyang sarili ay hindi siya nangamba, no, na maaring dapuan siya ng sakit, mahawaan siya, no. Basta ang inisip niya ay makatulong sa mga kababayan natin, no. Nakita niyo naman siguro, no, na si Idol Francis Leo Marcos, no, nung panahon ng kagipitan ng mga tao, no, yung paghihirap, talagang namigay siya ng bigas, no, para kahit papaano makatulong, no. Pero yun nga lang, medyo nagkaroon ng problema at si Idol Francis Leo Marcos ay nakitaan ng kaso, no. So, hindi na natin alam yan mga solid, no, kung yan ba legit o gawa-gawa lang, no. Basta nasa process na yan ng no. Basta tayo nakita natin yung kabutihang ginawa ni Idol noon, no. At hindi mawawala yun. Yan yung maaaring maging taong gobyerno talaga na walang iniisip na kapalit yung kanyang ginawa na yun, no? Book of record na yan, mga solid, no, na walang iba na lumabas nung panahon ng kagipitan, panahon ng kahirapan, no, na nung may pandemic, no, na si Idol Francis Leo Marcos, no. Yan yung totoong nakikita natin na parang may puso talaga sa pagtulong, no. So, yan natin, no, yung obserbasyon lang natin. So, sayang nga talaga si Idol Francis Leo Marcos, no, kung talagang siya yung naipanalo natin nung tumakbo siyang senador, no, nung nakaraang halalan, no. So, yun lang mga solid, no. Basta siguro
talagang laban lang at wag po tayong mag-iisip ng masama, no, para mabuhay, no, o kumita, no. Basta marami pa rin namang mga taong ano, no, na pwede nating malapitan, no. Ah, maraming mga vloggers na handang tumulong, no, kung talagang ah, nakikita naman talaga nila yung nagiging sitwasyon ng ating mga kababayan, no. Talagang ready yang mga yan, no. O, salamat tayo dun sa mga vlogger na nakakatulong sa ngayon, no, na panahon ng ah, pagtaas ng mga bilihin, no. So maraming mga kababayan natin na apektuhan, no. So unang-una pasalamat tayo dito kay kay Surgeon General Macanas, no, na namigay ng bigas, no, na parang siya style Francis Leo Marcos, no. Tumulong, no. At siyempre yung nasa likod ni Sir General Macanas, no, maraming salamat din dun sa nag-sponsor sa kanya, no. So napakabuti ng inyong puso, no. Sana wag ho kayong magsasawang tumulong, no, sa mga kababayan natin. So maraming salamat sa inyo, no. At God bless you all, no. At sa lahat ng mga vloggers diyan na miski maliit na bagay na pagtulong, malaking halaga na 'yun, no. So wag kayong magbabago, no. Tuloy-tuloy niyo lang yung pagtulong sa ating mga kababayan. No, sa panahon ngayon, siguro 'yun na lang yung lakas natin, no. So mga kasolid, no, tiis-tiis lang. Siguro darating din yung time na medyo makakaangat-angat din tayo. So bye-bye.